unified na yung 2.4 tsaka 5G. So mag-select na lang tayo nito ng bandwidth. Dito sa 2.4, gawin natin siyang 20. And then sa 5G naman, gawin natin siyang 40. Welcome na naman dito sa ating panibagong video. Sa mga nagtatanong po sa atin kung paano gawing VLAN itong ating NewFast VLAN setup. So ito na po yung ating video. So last time pala ito yung ating ginawa, yan, EW81 na COMFAST VLAN setup din gamit yung ating laptop. So this time ito naman yung ating gagawin NewFast gamit yung ating cellphone. Okay, so yung iba kasi cellphone na yung gamit. So try natin na cellphone yung ating gamitin. So konting comparison lang tayo. Itong ating COMFAST 300 Mbps lang. Itong ating NewFast ay 1200 Mbps. So ibig sabihin dual band po ito, 5G tsaka 2.4G. Tsaka naka-gigabit na rin po yung kanyang port. Okay, tatlong ports rin po ito, isang WAN tsaka dalawang LAN. So same lang sila ni EW81. Okay, so umpisa natin. Ayan, naka-power up na pala yung ating NewFast. Kinonect natin yung kanyang cable sa one port. Okay, from PoE adapter natin. Ayan po. Okay, so ilagay natin dito. Ayan. Okay, para makita natin. Yan. Tapos dito tayo sa ating cellphone. So unang-una, buksan natin yung ating Wi-Fi settings sa ating cellphone. Parang connected na nga itong ating cellphone Ayan, connected na. So ulitin natin, forget natin. So after nating ma-open yung ating Wi-Fi settings, makikita natin dyan yung SSID ng ating NewFast. Dalawa po, mayroong 2G saka 5G. So kahit alin dyan ay pwede tayong kumonect. Susubukan natin sa ating 2G. Okay, so connected agad. Yan, connected agad tayo. So after natin makakonect, buksan natin yung ating browser. Open natin yung ating browser. Itong ating Google Chrome. Tapos dito sa taas, sa address bar, i-type natin yung IP address ng ating COMFAST. 192.168. Ito, palitan ko lang. .10.1. So yan po siya, 192.168.10.1. Tapos go lang natin. Ayan, lalabas na dyan yung kanyang login page. Dito naman sa password, type natin dyan yung admin. Small letter lahat, admin. Ayun, so nakapasok tayo. So current state, makikita natin agad na naka-router mode siya. Okay, pero okay lang yan kasi gagawin din siyang AP directly na naka-VLAN. Okay, so unang-una, punta tayo dito sa ating menu. Klikan yung menu sa gilid. Tapos punta tayo sa ating network. Parang nag-blur tayo. Yan, network. Then makikita natin dito yung VLAN. Click natin. Then dito mag-add lang tayo ng VLAN. Click natin yung add. Then dito sa connection, click natin yung unmanage. Then sa VLAN ID, kung ano po yung system na gamit nyo, yun po yung ilagay ninyo. So dito, yung default VLAN ID niya is 22, PSO5 po yung aking gamit. Pero any VLAN ID naman ay pwede kung pasok siya sa tawag dito parang pool kumbaga dito sa ating antenna tsaka dito sa ating system. So dito yung kanyang ID pool or VLAN ID pool from 3 hanggang 254 ay pwede. Ito po. Ayan. So dito, since naka-PSO5 tayo, ilagay lang natin yung default na 22. Yan, 22. And then sa baba, i-click natin yung LAN 1 tsaka LAN 2. Para kahit saan natin ilagay yung ating cable dito sa dalawang LAN ports, LAN 1 tsaka LAN 2. Okay, so after nating ma-click yung LAN 1 tsaka LAN 2, i-save na natin. Ayan. Okay, so once na save na, click natin ulit yung menu and then network. Diyan sa network, makikita natin yung wireless. I-click natin yung wireless. Yan. So dito sa wireless,
ay pwede na tayong maglagay ng panibagong SSID na gusto natin. So dito halimbawa, no, papalitan natin siya. Lagyan natin siya ng ka-IT piece Wi-Fi. Yan, para malaman natin yung ating kukonektahan namaya. Piso Wi-Fi. Okay. So, take note mga ka-IT, dito sa part na to ay naka-off yung Wi-Fi unification niya. So, ibig sabihin, pag naka-off yan, naka-separate po yung SSID. Okay, so pwede natin lagyan ng different SSID. Ibig sabihin, pwede natin lagyan ng ibang pangalan yung 2.4, pwede rin lagyan ng ibang pangalan yung 5G. Okay, so may nagtanong sa atin kasi nga hindi daw gumagana pag naka Wi-Fi unification. So ang gagawin natin dyan, i-on natin yung Wi-Fi unification. So ibig sabihin yan, iisang SSID lang yung ating gagawin. Okay, so dito sa SSID, dyan sa 2G, lagyan natin ng ka-IT piece Wi-Fi. Yan, ka-IT piece Wi-Fi. Okay, tapos dito naman sa VLAN, yung LAN na yan, click natin yan, palitan natin ng VLAN 1. Ayan. Okay, so dito sa baba, makikita natin dito, unified na yung 2.4 tsaka 5G. So mag-select na lang tayo nito ng bandwidth. Dito sa 2.4, gawin natin siyang 20. And then sa 5G naman, gawin natin siyang 40. Ayan. Okay, so isang SSID na lang yan. So apply natin. Okay, so settings is confirming now. Please wait. So, antayin-tayin na natin mga ka-IT. So, ang makikita natin mamaya sa ating Wi-Fi settings pag nag-open tayo ay isang SSID na lang. Kasi naka-unified na yung ating mga SSID, kumbaga. Alright, so disconnect na tayo kasi nga umiba na yung SSID natin. So, check natin. Open natin yung Wi-Fi settings ng ating cellphone. Okay, so dito, kung mansin natin, ka-IT piece Wi-Fi. So, iisa na lang yan, no? Both 5G and 2.4. Okay. So, na ang gagawin natin, susubukan na natin kumonek. So, i-power up na natin yung ating OPI. Okay, so, lagyan ko lang muna ng ating mga cables, no? Okay, so pinabar up na po natin yung ating OPI. Ito yung mga cables natin, dalawa pa lang yung ating nilagay. Itong isa, ito po yung mula, no, o galing sa ating main router yan. Ito, from main router natin. Okay, so pakita natin yung ating cable. Yan siya, papunta yan sa ating main router. Ayan. Okay, tapos yung isang cable naman ay papunta sa ating OPI. Ito siya. So, para naman sa ating new fast, sa ating antenna, ay gagamit ulit tayo ng isa pang cable. Ito. Saksak natin dito sa ating desktop switch. So, kahit aling ports ay pwede natin siyang ilagay. Saksak lang muna. Kasi naka one hand lang tayo sa pag-video. Yan. At itong kabilang dulo naman mga ka-IT, ilagay natin siya sa LAN 1. Pwede rin sa LAN 2. LAN 1 ang ating new fast. Oops. Hindi pa na-fix. Ayun. Nag-click na. Okay, so yun po yung ating mga connections. Yan. So dito lahat sa desktop switch. Desktop switch po yung ating gamit. So, para naman sa gagamit ng VLAN, no? So, mamaya po i-explain natin kung ano yung mga connections pag tayo ay nag 5B5 pala, no? 5B5 na naka-VLAN. Yan. Okay. So, kung pansin nyo, umilaw dito yung LAN sa ating new fast.
Kasi yun nga, sinaksak na natin yung isang cable. So now, ready na rin siguro yung ating system sa ating OPI. So susubukan na natin kumonect kung mag-pop up ba yung ating portal. Okay, so try natin. Connect tayo sa ka-ITP sa Wi-Fi dito sa ating cellphone. Try natin kung makakonect tayo. Ayan, obtaining. Ayun oh. Hala. So gumana mga ka-IT. Nag-pop up yung ating portal. Wow. Nice, nice. So working po yung ating ginawa, no? Sa ating NeoFast. So yung connection natin dyan, desktop switch yung ating gamit. Once again, lahat ng mga cables ay dito. Tapos yung isa papunta sa ating OPI, yung isa yung router natin mula sa ating ASP. Tapos yung isa naman dito sa ating NeoFast. Yan, sa LAN 1. So pwede rin dyan sa LAN 2. Try natin sa LAN 2 para malaman natin kung gagana ba. Lipat natin sa kabilang port LAN 2. Ayan. Tingnan natin kung umilaw. Yun, umilaw. So try natin kumunik ulit. Ibalik muna tayo sa ating cellphone. Forget natin to. Yan. So nilipat natin sa LAN 2 yung ating cable sa ating antena. So try natin kumunik ulit kay ITP sa Wi-Fi kung makakonect pa ba tayo kung sa LAN 2. Ayun no, mga ka-IT. So nakaka-connect pa rin tayo. So working both ports, no, yung sinek natin kanina sa pag-add ng VLAN. So dapat i-check natin yon kahit saan tayo kumunik sa dalawang ports ng LAN ay makakapag-connect pa rin tayo. Alright, so ganun na makadali mga ka-IT. Napakadali lang gawing VLAN setup yung ating NeoFast antenna. So para naman sa gagamit ng 5B5, no, take note po natin kasi may nagtatanong pa rin sa atin paano daw pag 5B5 yung gamit. So yung iba gumamit ng 5B5, so hindi po gumagana. So pag 5B5 po yung inyong gamit, no, hindi na po natin kailangang mag VLAN setup ito sa ating antenna. So as is na po yan as AP mode, wala na pong VLAN kasi yung ating 5B5 ay yun na po yung nag-drive, no, ng ating VLAN, saka yung ating board, yung ating OPI or RPI man dyan yung ating gamit. So yun lang mga ka-IT, at sa mga karagdagang tanong siguro pwedeng pa-comment lang dito sa ating video. And of course, sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, huwag din kalimutang i-like and subscribe itong ating YouTube channel. Sa mga nais po dyan umorder sa atin, no, ay pwede po kayo mag-PM sa ating FB page ka-ITP sa Wi-Fi po, no, para sa inyong mga inquiries. Ayan, ito po yung ating FB page. Pakita natin, yan, ating FB page. So reach out lang po kayo mga ka-IT para po sa inyong mga katanungan. Okay.